Hello guys, ayan. Dahil paputol-putol yung live ko, so magbibideo na lang ako guys. Para magkakwentuhan tayo. So, ayan. Ito yung aking ginagawa. Naglilinis ako ng aking tindahan. Gawa ng kahapon nga. Diba sabi ko nga sa inyo, pinatanggal ko yung insulation dyan sa taas. Gawa ng binabahayan ng ibon. So, napakarami pa rin. Kung naririnig nyo, ang dami pa rin ibon talagang kutkot ng kutkot. Pero wala na silang kaya lang din sa mga sila pumupunta. Kaya ayan, sobrang sobrang busy natin ngayon dahil ang daming alikabok, yung mga minugmug nilang mga insulation, dinurog-durog nila. Gawa ng nga sila, gumawa sila ng bahay, yung pugad, napakarami niyang pugad. So, ganyan ang nangyari. Ang ingay, sana hindi marinig dyan sa So, eto, kailangan natin linisin, tanggalin ng mga mugmug. Ang daming mugmug. So, hindi ko talaga alam kung paano ko yayariin to dahil mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Di ba? Napakalikabok, grabe. Grabe ang alikabok. Sana naman ang dami ko nang walang tinda na hindi ko natatanggal dito. Dapat wala na itong mga pampasikip. Di ba? So, itong mga bakal-bakal na to, nilalagay ko to sa isang lalagyan dito. Kasi pagkakailangan ko ay madali na siyang hanapin. Hindi yung kalat-kalat. Kaya may isang lalagyan talaga ako dyan. Ay, grabe. Grabe ang hirap. Ganito talaga yung buhay. Tindera. So, magluluto sana ako kasi kailangan kong tapusin muna to para hindi na ganito. Nakakairita. Isang araw, ako lang talaga mapunasan to. Isang araw, bibigyan ko siya ng time para malinis. Na ngayon, unti-untiin lang muna natin. Para para hindi ganito kagulo. Hindi lang sama-sama na yung mga towel, mga ano-ano dito. So, pansamantala, ganyan muna ito. Ilalagay ko lang muna siya dito at kailangan kong mawalisan yung sahig gawa ng napakaraing alikabok. Kahit naman linisin, ewan ko na nga ba't ganyan rin kadami kalat. Ayan, may nalalaglag pa rin talaga. Kawawalis mo lang. Diyan muna kayo. Mamaya ako maglinis. Ay, isang araw na ako maglinis talaga ng isang linis. Allah, napunta ito dito. Ay, naku, ang daming kalat. Grabe. Pagka minsan kasi, yung mga bumibili, ayan. So, nabawasan na yung ating alikabok. Walis. Kakapagod, diba? Ayan. Ayan guys, sa mga nagtatanong kung bakit yung kanilang mga video ay walang mga views. Naku guys, hindi kayo nag-iisa. Nakita nyo naman kahit sa akin, wala ring views. Ewan ko nga ba. So, dami nating followers, pero kukunti yung ating views. So, ayan. Kasi halos lahat ng followers natin ay mga nagko-content din yan. Mga busy. Diba? Tama? So, ayan guys. Ayan, sa mga baguhan dyan na nawawalan na ng pag-asa, nagtataka, bakit hindi dumadami yung followers nila? So, ayan. Bakit walang nakikipag-engage sa kanila? So, ayan guys. Talagang kapag nag-uumpisa ka pa lang, ay yung feeling na yan ay talagang mararamdaman mo yan. Kasi syempre tayo ay, bago pa lang naman tayong nag-reels, so kailangan talaga tiyaga-tiyaga tayo. Tiyaga-tiyaga tayo yung wag nating apurahin ng mga pangyayari. Yung mga kailangan talaga matyaga ka kasi share ko sa inyo ha. Ako hindi naman ganun kadali. Bago ako nagkaroon ng 59 followers, ay syempre katakot-takot na
pagsubok din ang pagdadaanan mo. Parang relasyon lang din yan, char. Parang relasyon na pagtitibayin ng panahon, di ba? So, ganun talaga. Pero kung hindi ka talaga matyaga, ay wala kang mapapala. So, kailangan mahabang pasensya, sipag at tiyaga. At syempre, gawa tayo ng mga content na magpapatok sa tao. Pero, yun nga, tayo nagsisikap, di ba? Yung laging madalas nating naririnig sa mga malalaki ng bahay na yun at lagi ang pinapayo sa ating mga baguhan na kailangan gumawa ng bidyong maganda, kailangan gumawa ng papatok sa tao. Yan. So, pero kung mapapansin mo, ayan, real talk lang to, mapapansin mo kahit sila, hindi rin naman kagandahan ang nagagawa minsan. O, di ba? Hindi naman ganun kagandahan. Pero, nagkakaroon sila ng views. Oo nga, kasi nga, syempre, malaki na yung kanilang followers. Kaya nagkakaroon sila ng views. Di ba? Pero kung titingnan mo, yung kanilang mga followers ay hindi naman halos lahat din nanonood, di ba? Kasi kung halimbawa ko na sa inyo, yung sa akin, ay meron na akong 59 followers, pero kung mapapansin nyo, di ba? Meron pa rin naman akong mga video na halos wala namang views. Minsan, 500 lang. So, saan napunta yung mga followers ko na 59K? Bakit 500 lang yung views ko? Di ba? O, ano pa kaya sa mga baguhan na ang followers ay 100 plus? Di ba? So, talagang konti lang magiging views mo. Minsan nga, lamang pa nga yung mga maliliit ang followers kasi umaabot sila ng 200 hanggang 500 views. Samantalang ang followers nila ay nasa 100 lang, di ba? Kaya, ganun talaga, hindi lahat ng followers mo nakikipag-engage sa iyo. Kasi, sila man ay nagko-content, di ba? So, naghahanap sila ng makakapag-engage din sa kanila. So, hindi nila alam kung mag-i-stay lang sila ay maaari silang makakuha ng maraming views. Kasi nga minsan, nakahanap natin ng ating mga followers ay hindi na tayo nakakapag-engage dun sa mga taong pinalo mo minsan, di ba? So ako, ang hinahunting ko talaga ngayon ay yung mga followers ko na nakikipag-engage sa akin. Hindi na ako nagpaparami kasi kusa na rin siyang dumadami talaga yung followers. Kapag ganyang marami ka ng followers, kusa na silang nagpapalo sa'yo kahit na hindi ka, no? So ang ginagawa ko na lang ngayon ay sinusuklian ko yung mga nagpapalo sa akin. So, ganun ang ginagawa ko. Pero hindi na rin ako nag-aano talaga ng follow, na ako nagpapalo ng kusa kasi nga, ang sinusuklian ko, yung mga nagpapalo sa akin. O, diba? Ganun yun. Kaya pagka malaki na yung bahay mo, ay kusa ka na lang nilang ipapalo. So, ang kailangan mo na lang gawin ay suklian yung mga yumakap sa bahay mo. At syempre, gagawa tayo ng content kasi nga, doon tayo kikita sa mga content natin. Hindi tayo kikita na puro palo tayo, puro palo. So ikaw, ang gagawin mo, magpaparami ka ng followers, sabayan mo ng upload, sabayan mo ng paggawa ng mga video na mayroon silang mapanood. Huwag lang puro share ng mga malalaking content creators ang ilagay mo dyan sa wall mo. Para naman pag binisita ang bahay mo, ay syempre, mayroon silang mapapanood. Mayroon silang makikita na para pumasok sa iyo as engagement, 'di ba? Kasi kung puro share yung nasa wall mo, puro content ng iba yung nasa wall mo, ay ano mangyayari diyan sa ano mo? Tapos maghahanap ka 'di ba ng viewers? Wala ka namang upload. Ayan, sasabihin mo, payakap, panood ng video. Tapos wala ka namang video upload. Ayan. At saka isa pa, wag tayong umasa diyan sa TikTok. Kailangan gumawa talaga tayo ng sarili nating video o pagpalagay ng mukha mo rin nandyan. Ikaw ang yung nag-TikTok. Content mo na din yan. So, sarili mo lang yan i-upload. Pero, kailangan mo pa rin gumawa ng video talaga na yung long form video. Yun ang gawin mo, madam. Sabayan mo ng ganon. Kasi kung wala kang mga ganon, paano magti-trending yung video mo? Paano ka magti-trending? Kung wala kang video, ano na lang, aasa ka na lang sa kung ilan ang magiging views mo, di ba? So, ang kailangan mo talaga, gumawa ng video, madam. Halimbawa, kamukha nitong ginagawa ko. Nagwawalis ako, naglilinis ako, pero gumagawa ako ng video, di ba? So, ganun ang gawin natin mga madam. So, napakaingay. Ganun ang gawin natin mga madam. Huwag tayong umasa lang sa TikTok. At saka, isa pa guys, yung pag-upload ng mga nagbibideo, okay. Ayan ba yan, napakaingay guys. Nag-upload ng mga video, okay na yan.
nagkakanta. Nako mga madam, may copyright yan. Promise. Merong copyright. Kasi syempre may ginamit kang background dyan. So, kailangan talaga ay ano, walang music. Kasi may copyright talaga yung music. O ano, sasalita ako mag-isa. O hindi ako nababaliw. Sina, sinanaya, akala mo ba nababaliw ako dahil nagsasalita ako mag-isa? Natakot si Danaya. Oh, grabe. Kasi meron akong gamit na, ayan, microphone. So, nadidinig nila ako dito. So, natakot si Danaya kasi nagsasalita ako. Tapos, wala namang camera, di ba? So, yung camera nandito. So, habang nagwawalis ako, tapos salita ako ng salita, akala niya, ako'y nababaliw. Marios.